Babasahin ko po sa Tagal. Mga kawikaan, chapter 3. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking mga aral. Sa halip ay ingatan mo sa iyong puso ang aking mga utos. Pagkat pahabain nito ang buhay mo. At dudulutan ka ng kasaganan. Huwag mong tatalakdan ang pag-ibig at katapatan. Kwintas mo ito sa iyong leeg. At iukit mo sa iyong puso. Kung magkakagayon, magtatamo ka ng kaluburan at magandang pangalan sa Panginoon at ng tao. Itiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Sangguni mo sa Kanya ang lahat ng lakad mo at itutuwid niya ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapanta sa sarili mong mata. Matakot ka sa Panginoon at iwaksi ang masama. Ito'y magdudulot ng kalusugan sa iyong katawan at pampalusog sa iyong mga buto. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan at ng unang bunga ng iyong mga pananila. Kung magkagayoy, magpupuno at aapaw ang iyong kamalig. Magpupuno ng bagong alak ang iyong sidlan. Anak ko, huwag mong suklaman ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag mong ikabagot ang kanyang pagsaway. Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang minamahal niya. Tulad ng isang amang nalulugod sa kanyang anak. Mapalad ang taong nakasumpong ng karunungan, ang taong nagkamit ng unawa. Pagkat ito ay pakinabang na higit pa sa pilak. Ang pakinabang ay higit pa sa gintong lantay. Higit sa mga laga, sa alinmang hiyas, ang karunungan. Hindi mapapantayan ng alinman. Sa mga ninanasa mo. Mahabang buhay ang nasa kanyang kanang kamay. Sa kaliway kayamanan ng karangalan. Kaaya-aya ang kanyang mga landas at kapayapaan ang lahat ng kanyang daan. Siya ay parang punong kahoy ng buhay sa nagtataglay sa kanya, pagpalain ang namumuhay sa kanya. Sa pamamagitan ng karunungan, tinatag ng Panginoon ang pundasyon ng daigdig. Sa pamamagitan ng unawa, inayos niya ang buong kalangitan. Ang kanyang kaalaman, nahati ang mga kalaliman at ang mga ulap ay nagpapatak ng hamog. Anak ko, ingatan mo ang maayos na hatol at ang kaunawaan. Huwag mong iwawaglit sa iyong paningin. Dulot nila'y buhay para sa iyo. Isang palamuting magpapaganda sa iyong leeg. Kung kagayoy, ligtas kang magpapatuloy sa iyong landas. Hindi matatapilok ang iyong mga paa, hindi ka matatakot sa iyong paghimlay, magiging masarap ang iyong pagtulog. Huwag kang matakot sa biglang sakuna, ni sa anumang kapahamakang darating sa makasalanan, sapagkat ang Panginoon ay ang iyong pag-asa, at iingatan niya ang iyong mga paa sa mga bitag sa daan. Huwag mong ipagkait ang kagandahang loob sa mga karapat-dapat tulungan, kung kaya mong gawin. Huwag mong sasabihin sa iyong kapitbahay, magbalik ka na lang, bukas ko ibibigay. Kung nasa iyo ang kanyang kailangan, huwag mong gagawan ng masama ang iyong kapwa, ng buong pagtitiwalang namumuhay sa tabi mo. Huwag kang magbibintang ng walang sapat na dahilan sa kapwa mo. Kung wala siyang ginagawang masama laban sa iyo, huwag kang maiinggit sa taong marahas. Nilalakad sa alinman sa kanyang landas. Sapagkat namumuhay ang Panginoon sa taong baluktot, ngunit kinukupkop ang matuwid. Ang sumpa ng Panginoon ay nilalapat sa tahanan ng masama. Ngunit pinagpapalan niya ang sambahayan ng matuwid. Nilibak niya ang mga palalo, ngunit pinagkakalooban ng biyaya ang mapagkumbulok. Nagtatamo ng karangalan ang taong matalino, ngunit ang mumang ay mapapagod.
panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyong Panginoon ang iyo pa ko, Panginoon, ang kadakilaan at ang pangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at karangalan, sapagkat lahat ng nasa langit at nasa lupa ay iyo. Iyong kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong malulhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo po sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa, ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito ay inihahandog namin ay nagmumula sa inyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan at sa katwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang imbot na inihandog namin ang lahat ng mga bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso namin lahat, at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Makakapuno ko tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awitin, page 300, He included me. He included me, sing. Before the world began, God loved me then. He chose before His own until our throne. His rich eternal love broke my name above. Thank God He included me. Yes, He included me from eternity. No room to boast have I, God knows it right. But God in wondrous grace came into my place. Thank God He included me. Christ paid my debt one day. He only paid. He died upon the tree to set me free. In pure and sovereign grace, Jesus took my place. Thank God He included me. Yes, He included me from eternity. No room to boast have I, the Lord said I. But God in wondrous grace came into my place. Thank God He included me. Last stanza. In time
sa salita po muli ng ating Panginoon at dadalhin po natin kapatid at lahat ng nangyayari. Magandang umaga sa ating lahat. Mabiyaya at mapagpala na umaga sa ating lahat. Mamaya po ay ang ating Lord's Supper, kaya huwag natin kalilimutan na tayo bumalik mamaya. Handa natin ating mga sarili sa ating pong banal na hapunan. Tayo po ay muling tumayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Ating pong basahin ang talatang 13. Chapter 20 ng Exodus verse 13. Maiksi lang itong ating teksto. Thou shalt not kill. Huwag kang papatay. Ang topic natin ngayon ay suicide. Tayo po ay lumuhod at manalangin. Silo tayo. Dakila namin Diyos, banal, makapangyari at kataas-tasan sa lahat ng karangalan, kaluwalhatian, kapurihan at pasasalamat ay sumainyo magpakailan-kailanman. Sambahin kayo sa inyong kabanal-banalan at kataas-taasang kalagayan. Maraming salamat po sa inyong biyaya na kaming lahat ay nakarating sa dakong lugar na ito upang dito po kayo po ay aming paglingkuran at sambahin. Maraming salamat una sa lahat ng kabuti at biyaya sa amin. Napakabuti niyo po, Panginoong Diyos. Isang linggo na namang nagdaan sa aming buhay at mag-iisang buwan na lumipas na kami po ay inyong pinagpala. Maraming salamat sa lahat ng kabuti at biyaya sa amin. Tanggapin niyo po ang aming paghahandog, pag-aalay, papurit, pasasalamat, naway maging mabangong samyo sa iyong harapan. Tawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Marami naming pagkakamali at pagkukulang sa mga karumihan namin, hugasan niyo po kami. Iyandahan niyo po ang aming mga puso sa pagtunghay ng iyong mga salita. Panalangin po namin, O Diyos, na mangusap kayo sa amin. Gawin niyo pong personal ang inyong mensahe sa amin. Maliwanagan kami sa pamagitan ng iyong banal na espiritu na ipahayag sa amin ang iyong mga salita. Gawin niyo po itong pagpapala sa amin, maging kapakipakinabang tulong sa lahat ng mga makikinig. Naway mahayag kayo, Panginoon, may taas ang aming Panginoon Kristo. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming dalangin, papurit, pasalamat. Amen. Makakaupo na po. Suicide. Ang paksang ito ay inaamin ko, mga kapatid, ay hindi kasiyasiya. It's not a pleasant subject to discuss, lalo na po sa ilang mga pamilya na marahil ay dumaranas ng pinakamasakit na pangyayari sa kanilang buhay sapagkat naging biktima sila. Isa sa pamilya nila ang nag-commit ng suicide. Now, ang purpose ko sa mensahe ito, mga kapatid, ay hindi po para hiyain ang sinuman, hindi para hiyain ang sinumang pamilya. I do not wish to add pain doon sa mga pamilya na sa kasalukuyan dumaranas ng pinakamatinding dagok o kaya ay pain. Dahil wala ang kanilang isa sa mga mahal sa buhay. O doon sa mga naka-recover na sariwain ulit yung kanilang dinanas na pain. That's not my intention. Hindi ko intention, mga kapatid, na sisihin ang sino man.
sino mang magulang, sino mang pamilya, sino mang anak sa nakakalungkot na pangyayaring to sa buhay ng mga tao, lalo na sa mga pamilya. Kaya naman natin ito tatalakayin kasi it's very alarming sapagkat nowadays, parang nauuso na yung pagpapakamatay. Marami sa mga kabataan ngayon, nababalitaan po natin na kanilang tinapos ang kanilang buhay. At ayaw po natin na mangyari yan sa mismong sarili nating pamilya. Pero hindi po tayo exempted dyan. Hindi po tayo exempted. I know mga kapatid na ito isa sa mga sakit o salot ng lipunan. At yan po ay bunga ng kasalanan. Ang kasalanan talaga, yan ang pinakamatinding kaaway at sumpa na dumating dito sa mundong ito. Kapagkat dahil yan, sa kasalanan yan ay maraming pamilya ang nawasak. Mga mag-asawa, nagkahiwalay, pamilya, nawasak, broken family, mga kabataan, naligaw ng mga landas, at marami pang iba. Maging sa gobyerno, ayan, corruption, katiwalian, kaguluhan, at marami pang bagay na nakapagdudulot ng pagkawasak sa lipunan. Kasalanan po ang dahilan. At ang gumawa naman ng kasalanan ay ang tao. Man. Sabi ko nga kanina, alinmang pamilya ay pwedeng maging biktima. Maging sa pamilya ng mga Kristiyano. Hindi sila exempted. So ngayon ay tanungin natin, bakit ba may nagpapakamatay? Kung titingnan natin sa larangang medikal, in the psychologist perspective, sa mga eksperto, may kinalaman po yan sa mental health problem. Nilinaw ko kanina sa music, ano ba dapat tawagin dyan? Mental illness o mental health problem? Actually, parehas po yan, kaya lang, siyempre, ang mga tao gusto nila yung hindi nakakasakit na salita. Pag sinabi mong mental illness, baka may pagkabaliw na, yung ganun, no? So, mas prefer nila yung mental health problem. Now, hindi ko po tatalakayin yan, kasi hindi naman ako eksperto dyan. Hindi ko alam kung ano ang nasa isipan ng isang tao na nagpapakamatay, kung ano ang kanyang mental na kalalagay na kondisyon. Ihayaan na lang natin yan sa mga eksperto na sila makapagpaliwanag yan. Ang nais ko po ay tingnan natin yung biblical side. We're going to deal with this subject in the light of the Holy Scriptures. Ano ba ang masasabi ng Biblia tungkol dyan? Nakatitiyak ako na may masasabi ang Bible dyan at marami ang maaaring sabihin ng Biblia tungkol dyan. Dito tayo mag-focus sa salita ng Diyos. Ang suicide, nasa Bible yan eh. Actually, merong 1, 2, 3, 4, 5, o 6 na insidente ng pagpapatiwakal na makikita natin sa Bible. Unang-una, yung si Abimelech. Now, itong si Abimelech, yan ay mababasa natin sa Judges chapter 9, verse 54. Si Abimelech, meron siyang armor bearer. At hiniling niya doon sa kanyang armor bearer na patayin siya. Because he was being mortally injured by a woman. Doon naman sa 1 Samuel chapter 31 verse 4, si Saul, ang unang hari ng Israel. Pinatay ni Saul ang kanyang sarili pagkatapos na matalo siya sa digmaan laban sa mga Philistines. Doon naman sa 1 Samuel 31 verse 5, yung alipin ni Saul. Saul's servant, pinatay niya ang kanyang
sarili matapos niyang patayin yung kanyang master, si Saul. Si Ahithophel, sa 2 Samuel 17:23, nagbigti siya. Ang pinaka-popular na paraan ng pagpapatiwakal. Si Ahithophel, na advisor po siya ni King David, then later on, bumaliktad siya, kumampi siya kay Absalom, na anak ni King David. Ayun. Naging advisor siya ni Absalom. Kaya nga lang, hindi pinakinggan yung kanya advice ni Absalom. Mas pinakinggan niya yung advice ni Husay. Mahusay kasi. Si Husay. Kaya siguro, sumama ang loob ni Ahithophel nung nireject ni Absalom yung kanyang advice, kaya nagpatiwakal siya by hanging himself. Panglima ay si Zimri in 1 Kings 16:18. Si Zimri, siya ang nag-set ng palace on fire, sinunog niya yung palasyo kasama ang kanyang sarili sa halip na tanggapin niyang siya maging bihag ng kanyang mga kaaway. So, minabuti pa niyang tapusin na lang ang kanyang buhay kaysa naman ay maging bihag siya ng kanyang mga kalaban. And then, ang panguli, yung sikat na sikat pagdating sa pagpapatiwakal. Huwag nating kalilimutan, si Judas Iscariote. Yan. Nagbigti rin po matapos niyang ipagkanulo si Jesus Christ. Yan ay sa Matthew 27, verse 5. So, yan po yung mga bagay na makita natin sa Biblia. Now, there are important things, mga kapatid, na kailangan kasi nating malaman about suicide in the light of the Holy Scriptures. At karamihan sa inyo mapapakinggan, ito po'y hango din sa isang napakagandang sermon na aking napakinggan, na nakatulong din sa akin para sa aking kaunawaan tungkol sa pagpapatiwakal ayon sa kapaliwanagan ng salita ng Diyos. So, ilang mga importanteng bagay na dapat nating malaman. If in case, meron po ako ditong audience na nag-iisip na ng ganyan, huwag mo munang gawin. Pakinggan mo muna ito. Ngayon, pagka napakinggan mo na ito, tsaka mo gawin. No, I'm just kidding. Huwag mong gagawin. Sana makatulong ito, sa mensaheng ito, kung sakali man, meron tayo dito, o sino mang makikinig, o sino mang makakalam ng mensaheng ito, na huwag niyang itutuloy, sapagkat yan ay hindi tama. So bago gawin yan, sana naman wag, ay alamin muna ito. At ibahagi nyo rin to, mga kapatid, dun sa mga mahal nyo rin sa buhay, sa inyong pamilya, sa mga kakilala ko ninyo. Talagang napakahirap kasi sa isang pamilya ang makaranas ng ganito, no? Isa sa miyembro ng pamilya. Whether siya ay ama, o ina, o anak, o kapatid, diba? Magulang, napakahirap talaga niyan. So, unang bagay na dapat natin malaman ay ito po, suicide is murder. Suicide is murder. Ayon sa ating teksto, isa sa 10 Commandments na ibinigay ng Diyos sa bayang Israel sa pamamagitan ni Moses, thou shalt not kill. Now, in other translation, mas tamang pagsasalin, ang ibig sabihin niyan, thou shalt not commit murder. Kasi baka isipin ninyo, thou shalt not kill. Bakit yung Diyos, inutusan niya ang Israel, patayin yung mga Amalekites, patayin ang mga Jebusites, at maraming pa iba. Kung bawal pumatay. Now, ang ibig talaga sabihin niyan ay murder. Now, what is murder? Ang pagpatay, ang murder is premeditated. Premeditated. Ibig sabihin, bago nagkitil ng buhay, ay pinag-isipan, pinlano, binalak. Kaya, yan ang ibig sabihin ng murder. Ngayon, ang pagpatay ay pwedeng gawin sa kapwa or ginagawa yan kadalasan sa kapwa. They commit murder, they kill other people, they kill their neighbors. At pangalawa, pwede rin niyang gawin sa sarili mismo.
Kaya ang tawag natin dyan, self-murder. It is self-destruction. Ito ay pagkitil ng buhay, hindi lamang ng iyong kapwa, kundi ng sarili mong buhay. So that's a violation of this commandment. I think 7 commandment or 6. Labag yan sa kautusan ng Diyos, that thou shalt not commit murder. So if ever napatay mo sarili mo, you are violating this commandment of God. You are murdering yourself. You have killed yourself. So that's sin against God. That's a sin. It's a blatant sin. Sabi nga ng iba, heinous crime, heinous sin against the commandment of God. Secondly, suicide is destroying God's property. Suicide is a destruction of God's possession. You see, lahat ng anumang meron tayo dito sa mundong ito, tatandaan po natin, hindi po atin yan. Lahat yan ay pag-aari ng Diyos. Lalong-lalo na ang iyong buhay. Wala tayong pwedeng sabihin sa mundong ito na akin. Oo, maaaring yan ay pinagpagalan mo, pinaghirapan mo, pero dapat mo rin malaman na lahat ng bagay na yan, kahit pinaghirapan mo man yan, pinaghanap buhayan mo yan, yan ay pag-aari pa rin ng Diyos, galing sa Diyos, kaloob yan ng Diyos, at hindi mo pwedeng sabihin, akin yan, o solohin yan. Bakit? Sapagkat dumating ka rito hubad, aalis ka rin dito hubad. Yan po ang sabi ng Biblia. Sa Job chapter 1, sabi ni Job, naked came I from my mother's womb. Naked shall I return. Lalo na ang buhay kung ating pag-usapan. Ang buhay, bigay ng Diyos yan. Natatanda natin, nung kinreate ng Diyos si Adam ay kinuha ng Diyos mula sa putik at pinorma niya, naging tao na walang buhay, hindi gumagalaw, nakahiga, at pagkatapos he breathed into his nostril the breath of life. Genesis chapter 2. And man became a living being. Man became a living soul. Kaya doon makikita mo natin na ang buhay galing sa Diyos. Ang katawan nilikha ng Diyos. Therefore, you have to understand that your body is owned by God. You do not own your body. That is God's possession. He is your creator. Sino mang tao, we are not talking about here na kung Kristiyano o di Kristiyano, kasi ang Diyos naman, dinidil niya ang lahat ng tao by virtue of His creation, bilang kanyang created beings. Sa Biblia, hindi pinag-usapan dito kung ano yung mental condition mo, kung ano yung mental capacity mo. Dinidil niya tayo as a human being bilang mga kaluluwa. Whether you are saved or unsaved, whether you are a sinner or saint, whether you are righteous or wicked, tayong lahat ay creation ng Diyos. Dapat nating maintindihan niya na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Because I'm fully aware, mga kapatid, na itong ating lipunan, sa mga nakalipas na maraming taon, decades of years, na itong ating lipunan ay na-brainwashed. Na-brainwash ng isang pag-iisip o kaisipan, dahil nga doon sa pro-choice culture, na whatever you wish to do to your own body, you can do it because you own your body. Kaya di ba dun sa turo na pro-choice culture, na kung anong gusto kong gawin sa katawan ko, kung ano man ang gusto kong
piliin, gagawin ko. Kasi yung nga mentalidad, pag-aari niya ang kanyang sarili. Kaya kita niyo yung mga LGBTQ. Pagdating sa gender, sabi nila, walang sino mang pwede magsabi ko ang baby na ito ay lalaki o babae, maski doktor, wala daw authority, wala daw kapangyarihan magsabi na, it's a boy, o kaya it's a girl. Yun daw pong baby, paglaki niya, ang magsasabi ng sarili niya kung ano siya. Kung siya ay lalaki o babae. Yan po yung pro-choice culture. Okay? Na thinking na ang tao, siya ang may sariling karapatan sa kanyang katawan, kaya gagawin niya ang anumang gusto niyang gawin sa kanyang katawan. Kaya yun, lalaki siya, naging babae, pinalitan niya ang kanyang organ. So yun po yung thinking which is wrong. You don't own your body. By virtue of creation, God owns you, whether you are a Christian or not, whether you are saved or not. By virtue of creation, God owns you. You are His creature. God made you. He created you. Colossians chapter 1 verse 16. The Bible says, for by Him were all things made. At walang anumang bagay na hindi nagawa, kundi sa pamamagitan niya at ang tinutukoy dyan ay si Jesus Christ. Let's read that in Colossians chapter 1 verse 16. Colossians chapter 1 verse 16. Ganito po ang sabi, pakinggan niyo po. Sa pamagitan niya, Jesus Christ, in verse 15, nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, ang mga trono, kapangyarihan, tagapamahala, o may kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilikha sa pamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang creator, siya ang author ng ating existence, ng ating buhay. In Revelation chapter 4 verse 11, ganito naman po ang ating mababasa. Revelation chapter 4 verse 11, bakit nilikha ng Diyos ang mga bagay at ano yung mga bagay na kanyang nilikha? Sabi sa chapter 4 verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things. You and I are included. All things. Whether saved or saved, unsaved, whether regenerate or reprobate, whether a Christian or not, whether a child of God or child of the devil, lahat. Kasama na nga, pati mga hayop So especially mga tao, lahat ng bagay, sabi ko dyan, all things, and for what reason? King Ray, and for thy pleasure they are and were created. See? God is the Father. He is the Father and we are His clay. As it is said in Isaiah chapter 64 verse 8, Thou art the Father and we are the clay. Isaiah 64 verse 8. But now, O Lord, Thou art our Father, we are the clay, and Thou art Potter, and we all are the work of Thine hand. Lalo na kung ikaw ay Kristiyano na. The more na ikaw ay pag-aari ng Diyos. By virtue of creation, and secondly, by virtue of redemption. Ikaw ay binili sa pamagitan ng isang malaking halaga. At yun ay ang dugo ng Panginoon Kristo. You were bought with a price. And that's the blood of Jesus Christ. Kaya the more na hindi mo pag-aari ang iyong sarili, Christian, pag-aari ka ni Kristo. Kaya wala kang karapatan na gawin ang anumang gusto mong gawin sa iyong buhay o sa iyong katawan. Ang Diyos ang may karapatan dyan. Kaya pag ang isang tao nagpakamatay, binasak niya yung bagay na hindi naman niya pag-aari. Yung bagay na hindi naman kanya, kundi yan ay sa Diyos. He destroyed God's property. And that's it.
So yan ang pangalawang bagay na dapat matandaan. Wala kang karapatan. Wasakin mo, sirain mo, o gawin mo kung anong gusto mong gawin sa iyong katawan dahil hindi yan iyo. Pag-aari yan ng Diyos. Ang Diyos ang magpapasya kung anong gagawin niya sa katawan niya. See? Pangatlo, suicide is trying to be God. Suicide is trying to be God. It's playing the role of God. It's playing God. You see, you do not have permission. You are not allowed to take life. Only God has that power and authority to do that. Maliban na lang kung bigyan ng Diyos ang, halimbawa, gobyerno, the magistrates, bigyan niya ng authority to take life by way of killing, lalo na yung mga law breakers. In Romans chapter 13, may power yan. Sapagkat yung power na yan ay galing sa Diyos, sabi ng Romans 13:1. Kaya, kung ang isang bansa ay meron silang batas na death penalty, allowed yun. Pero yung ikaw mismo, lalagay mo sa sarili mong kamay na magtikim ng buhay, either buhay ng kapwa mo o sarili mong buhay, wala kang karapatan. Pag ginawa mo yan, para kang Diyos. You're assuming that you're God. Na pwede mong gawin kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, pwede mong gawin kung anong gusto mo sa iyong katawan. So you are actually playing God. Ang Diyos, pwede siyang magparusa ng isang masamang bansa gamit ang isa pang bansa. Gaya ng makikita natin sa Bible, ginamit ng Diyos ang Israel para parusahan ng mga wicked nations. In the same way, vice versa, ginamit ng Diyos ang isang masamang bansa, Babylon, para parusahan din ang wicked Israel. Kaya pumapatay. Nasa permission ng Diyos yan. Pero apart from that, walang permission ng tao na kumitin ng buhay ng kanyang kapwa o lalo ng kanyang sarili na walang kapahintulutan ang Diyos. Magagawa lang yan ayon sa kapahintulutan ng Diyos. You see, it is God who decides who will live and who must die. It is not for you to take matters on your own hand to decide or to determine when someone will live or someone will die. God does that. You're not God. You don't have permission to do that. You don't have the authority na i-determine the timing as well as the manner of your death. Na kapag ka hindi mo na kaya dahil sa sobrang bigat na ng iyong mga pasanin, dalahin sa buhay, kailangan mo nang tapusin ang iyong buhay. Wala ka sa posisyon na magdesisyon yan. Wala kang ganong karunungan. Diyos ang may ganong karunungan kung kailangan nang tapusin ang buhay mo o hindi. Kaya kahit naggaano kabigat ang iyong problema, yung mga problema, yan mga pagsubok sa buhay, yan naman ay galing din naman sa Diyos. Tayo naniniwala, mga kapatid, na bilang mga Kristiyano, yan ay padala ng Panginoon. May purpose yan kung bakit. Hindi para patayin mo sarili mo. Hindi. Para turuan tayo ng Panginoon ng mahalagang aral o leksyon. To improve us, to develop us, to sanctify us, but not to kill ourselves pag hindi na natin kaya. Ang Panginoon, ang Diyos ang magpapasya niya. Siya magdidetermine yan, mga kapatid. Hindi ikaw, hindi ako. Kahit na ang buhay mo ay under pressure, kahit na talagang nasa isang napakahirap na sitwasyon ka, na feeling mo talagang bigat ka na, at wala ka ng ibang naisip na kaparaanan para lamang matapos ang iyong mga paghihirap, ay tapusin ang iyong buhay dito sa lupa. Because you can't bear anymore. It's difficult
to bear. But still, you have to admit and acknowledge the fact na it is God who will decide. Siya mag-decide. Ang kailangan lang natin ay magtiwala, manalig sa Diyos sa ginagawa niya sa ating buhay. So suicide is actually playing God. And you're not God. Huwag tayong maniwala dun sa tukso ni Satan kay Eva na the moment na kainin ni Eva yung bunga na pinagbabawal ng Diyos ay magiging Diyos din siya. Yan ang gusto ng tao, maging Diyos. Katulad ng Diyos. Meaning, siya bahala sa buhay niya. Siya magpapasya sa sarili niya. Kung anong gagawin niya, kung anong gusto niya, wala pakialam ang sino man. That is the essence of sin na ginawa ng mga magulang natin. Unang mga magulang natin doon sa Garden of Eden. Rebellion against God. Declaring independence from God. You see, we cannot live without God. We cannot be independent from God. We are dependent upon God. Jesus said, "For without me, you can do nothing." Amen. And that's true. We cannot live without God. Although ang tao, sinisikap nila na mabuhay sa mundo ito without God. But in the end, pakikita ng Diyos sa kanila, hindi sila makakapamuhay ng walang Diyos. Sapagkat bandang huli, yung Diyos na tinatakwil nila, yung Diyos na inaalis nila sa kanilang isipan, balang araw, sa bandang huli, haharap din sila sa Diyos na yun. At bilang hukom, hahatulan sila. We cannot escape from God. We cannot run away from God. No, sir. Kahit na patay mo pa ang sarili mo, kahit na magbinti ka pa, hindi ka makakatakot sa Diyos. Kaya mali yun, masama. No? Hindi ikaw ang Diyos. May Diyos na nagmamay-ari sa iyo, may karapatan sa iyo, na siya ang magpapasyal at siya ang dapat na masusunod sa buhay mo. Ang Diyos. Biro mo kung ikaw naging Diyos, ano? Hindi, at mo, ang tao hindi pa nga Diyos eh. Mali na mga ginagawa. Eh, lalo pa kaya kung naging Diyos siya. Kaya doon tayo sa totoong Diyos. Kasi yung Diyos na totoo, alam niya ang kanyang ginagawa, puspos siya ng karunong katalinuhan, at siya'y Diyos na puspos ng kabutihan, kaawaan at biyaya. Ang ibig natin sabihin, mas maigi pa na ilagay natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay sa kamay ng Diyos. Kasi siya ang mas nakakaalam ng tama at mabuti para sa atin. Hindi tayo. Kaya huwag kang kikilos na parang ikaw ang Diyos. And sad to say, yan po ang nakikita natin sa ating lipunan ngayon. Ang mga tao, gusto nila, sila ang Diyos at ang Diyos walang pakialam sa kanila. Ang kanila sasabi, gagawin ko ang gusto kong gawin sa anumang parang gusto kong gawin sa sarili ko at walang pakialam ang sino man. Maski na magulang ko, maski na ang Diyos. Ganyan kasama ang tao. Rebelde talaga laban sa Diyos. Kilalanin natin tunay na Diyos na nagmamay-ari sa atin. Pasakop tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya. At yun ang makabubuti para sa ating lahat. Pang-apat, suicide is selfish. Ang taong nagpapatiwakal, hindi niya naisip na siya ay makasarili. Kaya nga ginawa yun kasi makasarili siya. Selfishness is the height, or suicide, is the height of selfishness. Marahil ito ang one of the most selfish things na maaari mong gawin sa sarili mo. Let me explain. You're a husband. Bigat ka na, gulong-gulo ka na sa buhay mo, at ang buong akala mo dahil hindi mo na kaya, the best thing na ma-solve ang problema ay magpakamatay.
Ginawa nga ng mister, nagpakamatay siya. So, ano nangyari? Iniwan niya ang kanyang misis na mag-isa. Iniwan niya ang kanyang mga anak. So, ngayon yung misis na dati may katuwang sa pag-aaruga at pangangalaga ng kanilang pamilya, ngayon ay mag-iisa na lang siya. Dahil itong tatay, walang inisip kundi sarili niyang kapakanan, wala na siya pakialam sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Kaya ngayon, itong nanay ay magiging natay na. Nanay na tatay pa. Biro mo yan. Yung ginawa mo sa misis mo. Ganon din, ikaw yung misis. Bigat na bigat ka na rin. Problemado ka na rin. Siguro, problemado ka sa mister mo, problemado ka sa mga anak mo. So yun, nagpatiwakal. Akala niya, yun ang best solution. So nakaganti siya sa mister niya. Yun yung inisip niya. Ay paano yung mga anak? Ginamay niya. Ganon din ang mangyayari. Hirap. Yun ang legacy. Legacy ba yun? Na iniwan niya? Kita yun. Employee ka. Nagpakamatay ka. Di iniwan mo employer mo. Tuloy ang employer mo, namumroblema o sino ipapalit sa'yo. Nilagay mo sa alanganin yung kumpanya. Ikaw pa na may naasahan. Kita mo yan. You see? Ganun. It is selfish to everybody else. Yan. Kaya ang kasunod, suicide brings shame to the family. It brings shame to the family. Lalo na sa pamilya. Hindi lang nabigyan ng problema ang lipunan o place of work o yung trabaho. Lalo na talaga, ang mahirapan talaga dito, pamilya. Yung mga naiwan. See? Imagine, nabalitaan yung nangyari sa iyo na social media. Ano ang tumatakbo sa isipan ng lipunan? Lahat nakafocus sa tatay at nanay. Anong ginawa? Ba't may ganun? Pinabayaan siguro. Ganun, eh. Anong klaseng mga magulang to? Bakit hinayaan nila anak nila magkagano? Pagdating doon sa burol, may mga bisita. Siyempre, iba doon, makikiramay, makikisimpatya. Bagamat sa puso at isipan nila, may hinala sila eh. Kaya lang, di nila magsasalita, nahiya. Kaya sa palagay nyo, ano iniisip na tungkol doon sa mga magulang? Diba? Na, pagpalagay na natin na may pagkukulang mga magulang, sige, kasalanan nila. Nandun pa rin yung tiyak, yung kahiriyan. Diba? Lalo na kung yung mga magulang, wala naman talaga silang alam sa nangyayari sa kanilang anak, o kaya wala naman silang nakikitang problema, walang dahilan. Kaya nga pati sila shock din, pati sila nagtataka din. Paano nagawa ng kanilang anak yun? Para sa mga magulang, baka isipin pa nga nila, itong anak namin ay traidor. Kasi hindi siya open sa amin. Hindi siya nagsasabi, hindi siya nagsasalita. Tinatanong naman namin siya. Ayaw niyang sabihin. Nandun naman kami, nagre-reach out naman kami sa kanya. Gusto namin siyang tulungan, kaya lang mas minabuti pa niya o pinili niya na wag na lang magsalita. Pero sa iba niyang kaibigan, sa social media, doon niya nilalabas yung kanyang hinaing. O di ba? Gano'ng kasakit yun sa mga magulang? On the part ng mga magulang,
Wala silang naisip na, ano bang nagawa namin? Para ma-deserve namin ito. Lahat ng bagay sinikap namin gawin para sa kapakanan, kabutihan ng aming mga anak. And yet, meron pala kaming anak na ganito, na may sama ng loob pala sa amin, hindi naman sinasabi. O kaya may problema sa kanyang mga kaibigan, mga kaklase, o katrabaho, o may problema sa lipunan, hindi sinasabi, hindi sinishare. Hindi ba masakit yan sa mga magulang? Kung sino pa yung dapat na pagbahaginan, kwentuhan ng mga anak nila, ng mga problema nila, mga magulang, hindi yun ang napabahaginan. Nalalaman pa ng mga magulang ang problema sa ibang tao. Gaano kasakit yun? Sa mga magulang. Siyempre, tayo mga magulang, gusto natin, mga anak natin, maging open sa atin. Gusto natin, hindi lang tayo mga magulang, gusto natin maging mga kaibigan din nila, malapit na kaibigan, na pwede nila paghingahan ng kanilang mga problema, sama ng loob, pwedeng kwentuhan, di ba? Kasi sila yung mga magulang. Sila yung kauna-unahang mga tao na magmamalasakit sa kanila. Kasi mga anak sila ng kanilang mga magulang. Ibig sabihin mga kapatid, kung merong mang mahalagang, importanteng mga tao na higit na magmamalasakit sa mga anak, yan po'y ang mga magulang. At dapat lang. Dapat lang. Kaya tayo naman mga magulang, sikapin natin yun. Na alamin, kamustahin ang kalagayan ng ating mga anak. Lalo na turuan natin sa daan ng Panginoon, in the way of the Lord. Lalo na tayo nakakaalam ng salita ng Diyos. Ibahagi natin sa kanila ang mga salita ng Panginoon. Kasi naniniwala tayo na yan ang tanging kasangkapan at instrumento na gagabay sa ating mga anak. Wala nang pinakamabisang kaparaanan o kasangkapan na magbibigay gabay sa ating mga anak, kundi ang Biblia. Amen. Ang salita ng Diyos. Gagabayan sila ng mga salita ng Diyos. Kaya nga ito, lagi kong sinasabi sa aking mga anak, basahin niyo lagi ang Biblia. Gawin niyo ang Biblia bilang inyong panintunan at pamantayan ng inyong buhay. Itong guide, ito, hindi ka ililigaw nito. At hindi ka magkakamali if ever na ito'y susundin mo. Hindi ka magkakamali. Magtatagumpay ka. Meron ba namang Diyos na ipapahama ka pag sinunod mo yung kanyang utos? Hindi. You'll be blessed. God will bless you if you will obey God. But He will curse you if you disobey God. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa Israel. Sabi ng Diyos, I will bless you if you will obey me. But if you will disobey me, I will curse you. At yun nga, nangyari. Kinurse sila ng Panginoon. Why? Because they disobeyed the voice of God. Pero pag tayo naman ay nakinig, sumunod, ginawa natin kung anong kalooban, kagustuhan ng Diyos, ikaliligaya natin nga mga kapatid. Tayo po ang makikinabang. We will always be the gainers and not the losers. At bilang mga magulang yan, pairal natin yan sa ating pamilya. Kaya masaklap na malaman ng mga magulang na kami pala ang may kasalanan, kaya ang aming anak ay nagpakamatay. May bibisita sa pamilya, may magtatanong, ilan ang anak ninyo? Dati ang anak namin ay 4. O ano nangyari? Naging 3 na lang. Bakit? Anong nangyari? Tingnan nyo ka, makakapagkwento yung mga magulang. Sabi nila ang lahat, ang buong katotohanan. Lalo pat kung sila ang sinisisi ng lipunan. At yung pain na yan mga kapatid, hindi na mawawala yan.
mananatili yan habang sila'y nabubuhay. Dadalhin nila yan. It brings shame to the family. Hindi na pag-uusapan dito kung sino may kasalanan, kung talaga nga ba yung mga magulang o hindi. Wala na, nandun na yun. Bahala na mga tao mag-interpret dyan. At ito namang mga magulang, hindi naman nila magagawang magpaliwanag ng magpaliwanag. Tuwing mag-uusis at magtatanong, paliwanag. Yun na yun eh. Nandun na eh. Nangyari na. Hindi na maibabalik yung buhay. Kaya it brings shame to the family. Dahil ang yung nagpakamatay, ang iniisip lang niya, sarili niya. Number 5 or number 6, suicide is self-pity. Self-pity yan. No? If you think about it, there is no reason for us to pity ourselves. Maring ang kalalagayan mo ay awful. Maring sa tingin mo, the way you look at it, the way you see it and understand na ikaw na ang pinaka kaawa-awa at pinaka kahabag-habag na nilalang sa mundong ito dahil sa iyong pinagdadaanan. Dahil sa ikaw ay nasisante, natanggal sa trabaho, ngayon wala ka ng trabaho, malungkot ka. O dahil sa ikaw ay nag-fail, hindi ka nakapasa sa exam, o kaya ay ang baba ng grade na nakuha mo sa klase nyo, hindi ka naging magna cum laude, summa cum laude, kaya nagsumalangit na. O kaya ay nabuli ng mga kaklase, ng mga katrabaho, nabuli sa social media, o kaya you lost a family member at hindi mo matanggap. Paring magulang mo, nanay mo na mahal mo, tatay mo na mahal, o kaya anak mo na mahal mo. Kaya dahil sa hindi mo matake, ayun, pati ikaw, tinake mo na rin ang iyong buhay. O kaya ay ikaw ay rejected by everybody. Walang may gusto sa iyo. Lahat ayaw sa iyo. Pinasusuklaman ka, pinamumuyan ka. O kaya ay meron kang nagawang isang bagay o maraming bagay na kahiya. Napahiya ka. At alam mo na kayaya ang iyong ginawa dahil dyan wala ka ng mukha na may harap sa mga tao. And all these things, you feel very sorry for yourself. And the only way na naiisip mo para tapusin ang lahat ng ito ay tapusin mo na rin ang iyong buhay. Because you don't deserve anything. But let me tell you this, in Romans 6:23 says, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. You know what? What you and I really deserve, what we really deserve is death. Because of sin. Ang kamatay ay kabayaran ng kasalanan. At yung kamatayan yun, hindi lamang yun kamatayan physical, kundi yan ay eternal death. Walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos. Because separation from God means death. And to be separated from God for eternity, nako, napakatindi ho niyan. That means eternal punishment. That means everlasting fire. That means hell. So put it together, we all deserve hell. Now, ikumpara mo yan sa problema mo ngayon. Sa mga nabanggit nating mga pinagdaanan. Is that hell for you? Nabuli ka, hell na yon? Rejected ka, fired ka, nakagawa ka ng something shameful, you failed. Para sa iyo, impyerno na yon, kaya dahilan para patayin mo na sarili mo? Hindi pa. Hindi yan
hell. At pasalamat ka, hindi pa yan impyerno. E paano lang kung yung tunay na impyerno ang ibigay sa iyo ng Diyos? So, ibig sabihin mga kapatid, nonsense eh. Walang katuturan na hitilin ang buhay dahil lang dyan sa mga problemang yan na sa palagay mo at feeling mo hindi mo na kaya. Eh lalo pa kaya kung impyerno, lalo hindi mo makakayanan yun. Kasi ang sabi ng Bible, you shall be tormented day and night forever and forever. You see, in hell, you will be tormented forever and forever. Oh, ngayon, pagkahirap ka na, papatay mo sarili mo. Hindi na. Wala nang kamatayan. Death will flee from you. There's nothing to remedy it. There's nothing that you can do to solve your problem in eternity, in hell. Kasi death na yun eh. Ano pang papatay mo sarili mo? Eh, death na yun. Nandun ka na nga. Death na yun eh. Kaya habang buhay, walang kamatayan. Can you imagine that? Kaya pag-isipin mo, konting problema, ganitong problema, para sa impyerno na. Eh pagkatapos nun, wala na impyerno. Yung real impyerno ang susunod. But listen, merong good news. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Merong buhay, may pag-asa, si Jesus Christ. Kasi, ang problema, binaliwala mo yun. Kaya ito yung pang-8 o pang-7, suicide ignores God. You are ignoring God. In what way? In what sense that you are ignoring God? First of all, you are ignoring His authority. Na nilagay mo yung authority sa kamay mo na ikaw ang magpapasya kung anong gagawin mo sa sarili mo. Binaliwala mo yung property ng Diyos, yung katawan mo na pag-aari niya, winasak mo, sinira mo, inignore mo ang Diyos na may lalang sa iyo. At pangalawa, inignore mo ang Diyos na tanging siya lang ang makakatulong sa iyo. Kung iniisip ng tao na gusto nang magpakamatay o nagpakamatay, na wala ng pag-asa dahil wala nang makakatulong sa kanya, nagkakamali siya. May Diyos. Ang problema kasi sa ating mga tao, ang bilis nating lumapit kahit kanino pag may problema eh. Pwera lang sa Diyos. Bakit? Because man is hostile against God. There is enmity between him and God. Because man has a carnal mind. And because man has a sinful mind, it is not subject to the law of God. And neither indeed can be. That's the problem. So ang problema ng tao, hindi lang mental, kundi spiritual. You see? Bakit hindi ka sa Diyos lumapit? Lalo naman siya. In Hebrews chapter 4, sabi ko dito, Hebrews chapter 4, verse 15. Basahin mo ito, napakaganda ng sinasabi rito. Hebrews chapter 4, verse 15. Sapagkat ang dakilang saserdote natin ito, sino yan? Si Jesus Christ, ang anak ng Diyos, sa verse 14. Na makakadamay o makadadamay sa ating mga kahinaan. Sila? Ang Diyos. Si Jesus Christ, ang anak ng Diyos. Pwede kanyang damayan. Damay siya sa iyo. Dadamayan kanya. Nakalimutan mo lang siguro na mayroong isang tao who is the right person na dapat mong lapitan at takbuhan pag mayroong kang problema, lalo kung bigat na bigat ka na. Si Jesus Christ. Na-qualified ba siya? Yes. Bakit? Sapagkat ang sabi ko rito, tulad natin o makakadamay sa ating mga kainan, siya na tinukso sa lahat ng paraan. Hey, listen. Kung inaakala natin, tayo lang may ganyang uri ng problema, nagkakamali tayo. Walang sinabi yan kay Jesus Christ.
mas mabigat pang naging problema sa'yo. Yung problema ni Jesus Christ. At walang makakasorpa sa mga problema na pinagdaanan ni Jesus Christ. Pero hindi siya nagpakamatay. Siya ang pinatay. Kasi, kaya alam niya yan, ibig sabihin mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, pinagdadaanan natin, alam na alam yan ng Panginoong Hesus. He feels you, He knows you, but your whole frame. At alam niya kung ano ang solusyon. Siya ang solusyon. Napagdaanan niya yan eh. Siya na tinukso sa lahat ng paraan tulad natin. Ngunit, ang problema lang, natin, tayo nagkasala. Siya hindi. Kahit na anong presyo na dinanas ng Panginoon Kristo, hindi siya nagkasala. Wala siyang sinisi, hindi niya sinisi ang Diyos. Ama, hindi niya sinisi ang Kanya. Wala siyang sinisi, hindi siya gumawa ng mali, hindi siya gumawa ng masama, na natili siyang matuwid. Kaya perfect siya na lapitan. Di ba? Siya yung tamang tao na dapat lapitan. Sino mang may mga mabigat na problema na hindi na kaya sa kanyang tingin. 16, ito ang encouragement. Kaya, dumulog na tayo sa trono ng biyaya na may pagtitiwala upang tanggapin natin ang habag at magtamo ng biyayang makatutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. You see? Ano iniisip mo na wala na nakakaintindi sa akin, wala na nakaunawa sa akin, wala na makatulong sa akin? What? Let me introduce you to Jesus Christ. Ayan. Tulungan kanya. At marami na siyang natulungan. Isa na ako doon. Binigyan niya ako ng buhay, binigyan ng pag-asa. Alam niyo yung pagpapatiwakal, sabi ko nga sa inyo lahat pwedeng dumanas yan eh. Sino sa inyo hindi nakaisip niya? Sabi na miss ko, ako hindi ha, kumusama dyan. Di ba? Kung hindi mo natin siniryoso, dumaan. Di ba? Kahit pa paano, naisip, pakamatay na kaya. Na, isa eh. Napasagi rin, ano? Tama, mali. Ano kaya kung ako'y magpakamatay na lang? Siguro matutuwa ang buong mundo. Matutuwa tatay ko, matutuwa nanay ko. Ano naman akala mo, pag ikaw'y nandun na sa taon, lahat ng tao nagre-rejoice, ay salamat, patay na anak ko. Ay salamat, patay na tatay ko. Kahit pa paano, kahit gaano kasama yung tao, umiyak pa rin ang mga mahal sa buhay, di ba? Pero hindi kailangan mangyari yan. Merong tutulong ang Panginoong Sus. Andiyan siya. Don't ignore God. Don't ignore God. He will help you. Don't ignore Jesus Christ. He can save you. Amen. Hebrews chapter 7. Dito naman si Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7. What verse is that? 25. Wherefore, He, referring to Jesus Christ, the Savior, the Lord, is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him. Seeing He ever liveth to make intercession for them. To the uttermost failure, uttermost grief, uttermost sorrow, uttermost problem, uttermost even your uttermost sin. Listen to this and mark this. He is able to save you. No amount of sin, gano'n man yung kagrabe ang hindi kayang patawarin, pugas at linisin ng Panginoon Jesus. He can do that.
na walang anumang bigat ng problema, hindi niya kaya isolve. Alam ng Panginoon niya, pinagdaanan niya na yun. Itong promise, yan. Eternal life through Jesus Christ. Not death. Death is not the solution. Kaya nga pala si Kristo na parito para i-conquer nga ang death Nung siya namatay, kita nyo, na-conquer niya death. He rose again from the grave. Dahil hindi death ang solution Life! Life, but only in Jesus Christ. Amen. Yun ang real life. Without Christ, life is nothing. Life is vain. Yes, totoo yan. Walang kabuluhang mabuhay dito sa lupa kung wala si Jesus Christ. Kaya ang lahat talaga mauwi kay Jesus Christ. Dapat si Jesus Christ ang lahat-lahat sa atin. Tingin kaya yung mga nagpapakamatay, saan kaya sila? Now, kung ang pagpapakamatay, labagyan sa isa sa mga 10 utos ng Diyos, edi grade sin yun, di ba? Yung nagpakamatay, may pag-asa pa bang magsisi yun? Ayun na mabigat. Ang tao, anumang kasalanang nagagawa niya, pero lang yung blasphemy against the Holy Spirit, walang kapatawaran kasi yun. Pero, liban dyan, walang anumang kasalanan ang walang kapatawaran ng Diyos. Mapapatawad ng Diyos yun. Pero yung pagpapakamatay, kasalanan yun. Paano pa mapapatawad ng Diyos yun? Kung yung tao wala nang pagkakataong magsisi, patay niya. Kaya anong sabi dyan ni John, sa 1 John, in 1 John, natin ko lang yung verse niya ang sabi nito yung murder, 1 John, 1 John 3:15. Sad to say, that's the reality mga kapatid Kasi kung tatanungin nyo, paano yung pastor? Yung nagpakamatay. May pag-asa pang masave. Ito ang sabi ng Bible. Whosoever hated his brother is a murderer, and you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Ngayon, kung tatanungin nyo, paano yung pastor? Yung Christian na nagpakamatay. Batay sa verse na ito, ano sagot? Kaya na sumagot. Baka ma-misinterpret mo pa ako, ma-misunderstood mo pa ako. Kung totoong Christian siya, ba't siya magpapakamatay? Akala ko ba ang pag-asa niya, hope niya, Jesus Christ, kaya nga yung sinampalataya na. Tapos wala pala siya nakakitang hope. Ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, may preservation ng Diyos. Meron tayo tinatag na preserving grace ng Diyos. God will preserve. Lahat ng mga nasa Kanya, ipipreserve niya. Ay, hindi niya pahintulutan niya. Kahit na mag-isip man niya, magpakamatay, hindi mangyayari yun. Kasi hindi siya papayagan ng Diyos. Ako, mga kapatid, ilang beses ko nang inisip, gusto ko nang magpakamatay. Namin ko yan. Kahit pastor na ako Sabi sa inyo, hindi exempted ang sino man maski sa mga anak ng Diyos Bagamat, siyempre, masama yun, kasalanan yun. Hindi ito nagtawag sa Panginoon. Kaya lang, pagka ikaw talaga ay tupa ng Panginoon, nasa kamay ka ng Father, nasa kamay ka ng Son, hindi mo magagawa. Ingatan ka, may preserving grace ng Diyos. Amen. So again, balik tayo sa tanong nyo. Yung Kristiyano nagpakamatay, save kaya yun? Masakit kung sasabihin ng katotohanan talaga Truth hurts. Pero yun ang teaching ng Bible. Once na ikaw Kristiyano, nagpakamatay ka, ibig lang sabihin niya, walang preserving grace ang Diyos sa iyo.
At isa lang ibig sabihin niyan, hindi ka talaga na-save sa grace ng Diyos. Philippians chapter 1, ito nating inaasahan mga kapatid. Another verse, Philippians chapter 1, He who hath begun a good work in you, verse 6, being confident of this very thing that he who hath begun a good work in you will perform it. It's not you who will perform it. He, God, Jesus Christ, who hath begun a good work in you, He will be the one to perform it. God will be the one to perform. Until the day of Jesus Christ. That's the preserving power, preserving grace ng Diyos sa mga na kay Kristo Jesus. Hindi hayaan na matapos ang buhay na napakapangit, ano? Pangit na naging ending. Now, paano ko ba tatapusin to? There is one thing na gusto ko inyong ma-realize mga kapatid. Inisip ko lang kasi, bakit kaya nagagawa ng isang nilalang ang tapusin ang kanyang buhay? Maraming dahilan, di ba? Hindi na natin pag-usapan yung mental issue. Doon tayo dun sa meron namang kaisipan na kasi tinanong niya sa akin ng aking mga anak paano yung dad? May mental health problem. So ano ibig sabihin? Hindi accountable. Doon sa mga nakakaintindi, accountable yun kasi nakakaintindi. Kasi pag may knowledge, may accountability. Hindi mo pwedeng papanagutin yung tao na wala siyang alam. Hindi siya knowledgeable. Bagamat mayroon tayong batas na ignorance of the law excuses no one. Kailangan alamin mo yun. Hindi pwede, hindi ko alam eh. Hindi mo ba alam na pag-red, hindi ka dapat dumiretso? You're beating the red light. Ay, naku, officer, pasensya na. Hindi ko alam. Pwede ba yun? Ba't di mo yun alam? Nag-drive ka dyan, nag-aral ka ng driving, hindi mo alam, alamin yung mga batas. Dapat alamin. Ganun din sa tao. O, ganun din sa Diyos. Alamin mo, anong mga batas. Ngayon, pagka may knowledge ka na, accountable ka na. Tama? Naintindihan mo na ako ano yung tama at mali. Yun ang papanagutin ng Diyos. So, isang tabi natin yung may mga diferensya talaga sa isipan na hindi na alam talaga eh. Bahala ng Diyos sa mag-judge dyan, hindi ako, hindi tayo. Doon tayo sa nakakaintindi. Alam niya na kung ano yung tama at mali, tapos hindi niya ginawa yung tama, ang ginawa mali. Accountable, hindi. Yeah, doon tayo sa accountable. Diba? Kahit na meron siyang sakit sa kaisipan, alam naman niya kung ano yung tama eh. Tama bang patayin mo sarili mo? Mabuti ba yun? Di ba? Sama, nakakaramdam din ng guilt feeling yun. Mag-isip siya na gusto niya magpakamatay. Minsan, hindi natutuloy. Nagigilty siya eh. Bagamat bandangulin, tulitin. Pero alam niya, mali yun. Yun ang may pananagutan. Yung iba, sabi nga ni Spurgeon he who commits suicide just to get out of trouble. People commit suicide just to get out of trouble. Wala siya nakikitang solusyon dito sa lupa. Saan siya nakakita ng solusyon? Wala. Kaya yun, nagpakamatay. Yan ang problema na yung mga taong taga-sanlibutan, yung
people of the world, they live according to time and sense. They are bounded by time. Dito lang, yung time dito. They don't know anything about time, yung eternity. And they live and they are bounded by sense. Yung dito lang, yung, di ba, ang tao mayroong 5 sense organ. Kung ano lang yung nakikita, naririnig, natitikman, nararamdaman, nahihipo. 5 sense organ, di ba? Touch, smell, hearing, sense, seeing, etc. Yun lang ang concern ng tao eh. But beyond that, wala eh. I mean, ang mga tao, puro material, physical lang ang nasa isip nila. Dito lang eh. Things of this world, they don't know anything about spiritual things. Kaya nga sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, all is vanity, vanity of vanities, under the sun, under heaven, all is vanity. Hey, beyond this earth, there is joy, there is eternal life. So, ang dapat gawin, we should learn how to live above this world. We should rise above this world. Kasi dito sa lupa, walang may offer, walang may bibigay na anumang mabuti o maganda, wala. But beyond this world, meron. Okay? At yan ay na kay Jesus Christ. Arthur W. Pink said, share ko lang ito sa ating pagtatapos. Here is the fundamental difference between the man of faith and the man of unbelief. The unbeliever is of the world. Yan nga, bounded by time and sense, or senses. And judges everything by worldly standards. Views life from the standpoint of time and sense. And weighs everything in the balances of his own carnal making. But the man of faith brings in God, looks at everything from his standpoint, estimates values by spiritual standards, and views life in the light of eternity. Doing this, he receives whatever comes as from the hand of God. Doing this, his heart is calm in the midst of the storm. Doing this, he rejoices in hope of the glory of God. That's what I call elevating yourself from this world. May kanta nga, I want to live above this world, where Satan's darts at me are hurled. Lord, lift me up to higher ground. Higher ground. Taas natin yung ating level spiritual. Nandito talagang tunay na satisfaction, contentment, and joy. Wala dito. At tatanda natin, iiwanan din natin ito. At lahat ng narito. Iwanan natin. Sikapin natin sa ating buhay, elevate natin, medyo taasan natin yung standard ng ating yung pamumuhay, meaning spiritual. Doon tayo mag-focus. Doon natin pagbutihin mga kapatid. Tanda natin itong napakagandang sinabi ni Brother Arthur Pink. Then lastly, kung meron man tayo nakikinig dito o sino man ating audience na kinukonsider niya na ang suicide as the last resort, last solution, o maghunos dili ka, don't do it. Don't do it. Isang napakalaking kahangalan yan. Foolishness. Kaya suicide is foolishness eh. Pwede natin dagdag eh. Marami pa sana ang gusto dagdag pa. Walang time. So, if ever na meron tayo ganyang uri ng audience na parang sinakluban na ng langit at lupa, tingin niya sa sarili niya, wala nang ibang solusyon kundi ang kamatayan. I encourage you to turn your eyes upon Jesus. As this song says, look full in His wonderful face,
and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. O soul, are you weary and troubled? Ano ba yun? Iba ito. O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness, you see. There's light. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Through death into life everlasting, He passed, and we follow Him there. Over us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. May God bless the message sa ating mga puso. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa napakahalaga at napakaganda yung mensahe. Bibigay sa amin ng pag-asa at kaliwa. Tunay nga po, Panginoong Diyos, na dito sa mundo ay puno ng kahirapan, pagsubok, tribulation, at yan ay dahil sa kasalanan. Ang mundo ito ay sinumpa na. Doon pa lang sa Hardin ng Eden, isinumpa na ang tao, isinumpa na ang lupa, lahat, dahil sa kasalanan. Yang sumpang yan ay winasak ng Panginoong Sus nung siya ang nasumpa sa krus, namatay, inilibing, subalit nabuhay na maguli, na-conquer niya ang kamatayan na siyang pinakamalaking sumpa, tibok at kamatayan. At ngayon, ang Panginoong Sus nagbibigay ng buhay, buhay na walang hanggan, ng pag-asa. Maraming salamat sa Panginoong Sus, na siya ngayon ang aming Panginoon at tagapagligtas. Subalit amin po'y pinapanalangin mga mahal namin sa buhay, Panginoong Diyos, na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikilala ang kagandahan ng Panginoong Sus. Tulungan niyo sila, buksan ang mga mata nila, makita nila ang pag-asa. Maawa kayo sa kanila, O Diyos. Naintindihan sana nila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Naintindihan nila ang ginawa ng Panginoon sa krus. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa kapatawaran ng sino man sasampalataya sa Kanya. Panginoon namin Diyos, tunay nga na ang mundong ito'y napakasama. Kami po bilang pamilya, kami bilang Christian family, ay susceptible din sa mga atake ng sanlibutan at ni Satanas. Kaya hiningi po namin ang iyong proteksyon sa amin. Protektahan niyo po ang aming mga anak, lalo na mga pag-iisip nila sa social media na nababasa nila, mga napapanood nila, napapakinggan nila, na maglalaso ng kanilang mga isipan. Panalangin po namin, Panginoong Diyos, na paniwalaan nawa nila ang Biblia. Mas paniwalaan nila ang iyong mga salita. Dalangin po namin, kaming mga magulang, gampanan namin ng may diligence sa aming tungkulin, turuan namin ang aming mga anak. Ipanalangin sila, akayin sila sa daan ng katwiran at kabanalan, katotohanan, ibahagi sa kanila ang iyong mga salita, pakilala ang Panginoon sa Kristo. Mahabag kayo sa kanila, Panginoon Diyos. Iligtas niyo po ang aming sambahayan. Makasumpong din sila ng awat biyaya sa iyong Panginoon. Pinapanalangin po namin ang mga pamilya na nagdudusa ngayon dahil sa pagkawalan ng kanilang mahal sa buhay. Dahil naging biktima ng kasamaan ng pagpapatiwakal. Mahabag kayo sa kanila, sana makahanap sila ng comfort sa Panginoon sa Kristo, makahanap sila ng pag-asa mula sa iyong mga salita.
Tulungan nawa niyo sila, O Diyos, na makaunawa, maintindihan nila ang mahalaga niyong mga salita. Panalangin po namin, O Diyos, ang inyong laging pag-iingat sa amin, ang inyong proteksyon, at may-apply namin ang inyong mga salita sa aming buhay. Matuto kaming to live above this world, to rise above this world, and always to turn our eyes upon our Lord Jesus Christ. Huwag namin kalilimutan na higit na mahalaga ang mga bagay na spiritual kaysa sa mga bagay na physical at material. Patuloy pa kami turuan, Panginoong Diyos, ang mga bagay hindi pa namin naintindihan at naunawaan at nalalaman. Sumami nawa laging pag-iingat, ang inyong proteksyon, saan man kami naroon. At sa inyong mga kamay, nabili namin ang aming mga sarili at buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Yesu Kristo, ito po ang aming dalal, papuri, pasasalamat. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Balik po mamaya mga kapatid sa ating pong pananambahan at banal na tunan. Kita-kita po tayo. God bless us all. Paano ano siya? Hindi ka tulad ng dati, hindi na pinakatawag ko. Kasi sarado mo. Ayun, magkaroon tayo para sa Sounded pa yun. Schoolmate ko, 50. doon sa kapatid ko. Tingnan ko nga po dati. Lalo na kasi, lalo na rin ito. Sa panahon. Siguro mo na-alis kami ng alauna. Yung pong nakikita kasama sa panahon. Mababa lang sa kami, biyahe talaga. Hindi ko pa yun. Para ito, tricycle, tapos tatlong sakay, pang natulog to. Pag-bili na kami, tapos